Atin namang tatalakayin ngayon, kung paano malalaman ang iyong contribution sa pag-ibig kung ito ay merge na online. Upang ma-check ito online, kailangan mayroon ka ng account sa virtual pag-ibig. Kung wala pa, ay mabuting mag-create muna nito. Matapos na magkaroon ng virtual pag-ibig account, ay pumunta sa virtual pag-ibig dashboard, mag-view ng records, at mag-login gamit ang iyong sariling username at password. Sa mga hindi pa nakakapag-create ng virtual pag-ibig, ay may mga videos tayo sa ating channel, upang kayo ay mag-guide sa tamang pag-create nito. Kaya mag-subscribe sa ating channel upang kayo'y maging updated. Panatilihing may seguridad ang iyong virtual pag-ibig account, sa pamamagitan na ingatan ang iyong username at password, na ikaw lamang dapat ang nakakaalam. Matapos na makapag-login sa iyong virtual pag-ibig account, ay pumunta sa option na regular savings, upang ma-view mo ang iyong mga contributions. Mapapansin mo dito, nalalabas ang iyong current employer. Nangyayari ito kung ang iyong bagong company ay nakapaghulog na ng contribution sa iyong pag-ibig number. Kung ang company o employer na lumabas ay ang previous company mo, ibig sabihin hindi pa naghuhulog ang iyong bagong company. At kung ikaw ay nag-request ng merging, ay hindi ito ma-approve, sapagkat walang contribution ang current employer mo. Mabuting hintayin muna ang contribution ng bagong company. Dahil pag ito ay na-post, ay automatic na merge na, o kasama na sa total contribution mo ito. Upang malaman mo kung ang mga nakaraang employer mo, o ang pagiging mga individual payer mo noon, ay kung merge na, ay maaari kang bumalik sa mga nakaraang taon. Dito lalabas ang mga buwan na nagkaroon ka ng contribution sa year na pinili mo. Upang malaman kung merge na ang mga nakaraang employer mo, sa pinakakanan ng table na makikita mo, ay doon nakalagay ang name o ang pangalan ng mga employer na naghulog para sa iyo. Kung ikaw ay nag-work noon na agency hired o may agency, makikita mo sa virtual pag-ibig ang name ng agency mo, at hindi ang company na pinagtrabuhan mo, sapagkat ang naghulog para sa iyo ay ang agency mo. Kung ikaw naman ay direct hire ay lalabas ang name ng company mo, kung ano man ang kanilang ginagamit na pangalan sa pagre-remit ng contribution nyo bilang sila ang employer nyo. Maaari mong isa-isahin ang mga bawat taon na available sa iyong virtual pag-ibig account, upang malaman mo o makita mo ang employer na naghulog sa iyo. Sa pamamagitan nito ay malalaman mo kung merge na ang lahat o kung may kulang pa sa mga nakaraang company na pinagtrabahuhan mo. Dito mo din malalaman kung ang ni-request mong merging form ay na-approve o hindi, kung may mga discrepancies sa paghuhulog ng company mo, at hindi ka naglagay ng mga supporting documents ay maaaring ang di ito ma-approve. O minsan naman ay wala talagang hulog ang company, kung bakit hindi siya na-merge. Maaari magpunta sa mga malapit na branch sa iyo upang ito ay ma-validate. Magdala din ng katunayan o certification of contribution mula sa company na walang nagre-reflect na hulog sa virtual pag-ibig account. At ayan ang simpleng paraan kung paano makikita ang contribution mo sa pag-ibig kung ito ay merge na. Kung ikaw ay may katanungan pa ay maaaring mag-comment upang ikaw ay masagot, mag-subscribe sa ating channel upang ikaw ay laging maging updated, at mag-iwan na din ng like sa video na ito. Maraming salamat po.